Welcome guys sa bago nating video. Ikaw ba isang OFW guys? Pag nagtatrabaho dito sa Pilipinas guys. Good news guys dahil para sa iyo ang video na to. Naisipan mo na ba guys? Or naisip mo ba minsan? Kapag nilinilayan mo minsan na pagtanda mo na kung ano makukuha mo, kung anong edad mo ngayon guys, kung bata ka, kung edad ka pa ngayon ng 40, or kung ikaw may 55 ngayon guys, or 50, kung ikaw man ay 50, okay guys, good news guys dahil para sa iyo ang video na to guys. Okay guys, naisipan mo na ba guys? Minsan, naisip mo rin minsan na pag edad mo na 60 kung anong mangyayari guys sa hinaharap guys sa future natin. Kung ano matatanggap natin, may matatanggap pa tayo wala. Okay guys, meron akong ibabahagi sa inyo guys na siguro guys yung iba halos kinalimutan na. Alam nila to guys pero kinalimutan na or masyado silang kumpiyansa hanggang hindi nila nalalaman na nagkakaedad na sila or tumanda na sila kaya halos nagsisisi din yung iba guys. Kaya yun po yung ano ko guys, yung binabahagi guys. Pero bago ko simulan yung binabahagi ko guys ay ikwento ko muna sa inyo ang karanasan guys about sa ano guys, about sa pag-handle din po ng pera, pag-manage din po ng pera. Marami din akong vlog guys i-click mo yung wall ko guys, marami akong vlog dyan guys. Mayroon kayong mapupulot na konti guys na binabahagi ko guys. Okay, so dati ako ano guys, OFW, mahigit 6 years. Tapos ngayon guys, andito ako guys sa Pilipinas guys. Umuwi ako guys. Wala akong trabaho ngayon kasi nagpahinga muna guys. Okay guys, napag-isip-isipan ko rin dyan guys minsan na kinabukasan ko. Ano kayong kinabukasan ko? Ano kayong kinabukasan ko pagdating ng 60 ko? Ano kinabukasan ko pagdating ng 60 ko? May matatanggap ba ako o wala? Kaya guys, kung ikaw may isang OFW guys, para po ito, pabor po ito sa mga OFW. Kung ikaw man ay isang OFW, kailangan rin nating isipin guys yung ano guys, yung ating pag-edad natin ng 60 kasi kawawa po tayo guys pag nag-edad natin ng 60. Tapos wala tayong matatanggap. Kaya guys, mayroon akong binabahagi sa inyo guys na pinaniniwalaan ko guys na retirement fund. 4 po yung binabahagi ko guys. Yung una yung spending, pangalawa yung emergency fund, pangatlo yung savings, at saka pang-apat yung retirement fund guys. Yung binabahagi ko guys yung nakaraan guys. Pero subukan ko guys na ipaliwanag din ng maayos. Subukan ko lang, itry ko lang guys kung kaya ko guys. Palagi ko kaya ko na ipaliwanag ko pa yung about sa retirement fund. Kasi guys, yung iba halos kinalimutan nila yung about sa retirement fund guys kasi mahalaga yung retirement fund guys kasi pag edad mo ng 60 ngayon malakas pa tayo. Parang masyado pa tayong kumpiyansa, confidence, hindi natin iniisip yung ating retirement fund lalo na sa mga hindi na sa gobyerno nagtrabaho na kagaya ko. Sa gobyerno guys, kumpleto yung ano nila guys, yung kanilang benepisyo o sa mga malaking kumpanya. Yung iba guys, halos wala yung ibang kumpanya kaya maganda rin guys kung mayroon kang kung natrabaho ka man sa ibang kumpanya malaki, maganda na mayroon kang tinatawag na retirement fund guys. Kasi pagtanda natin guys, malaking bagay po yun guys yung about sa retirement fund kasi makukuha natin siya guys at saka malaking bagay din yun guys sa atin. Dati guys hindi ko alam yun guys yung about sa dati guys yung retirement fund parang binaniwala ko lang siya pero naisip ko nagkakaedad na ako guys. Ang naisip ko mas maganda po yun guys kasi parang hindi naman tayo kawawa pag edad natin ng 60. Kaya yung naisip ko nun guys, doon ko naisip at napagtanto na bago din yung isip ko guys at naman na maganda rin pala na may retirement fund na tayo. Okay guys, simulan natin yung topic natin guys. Yung retirement fund guys, mahalaga po yung retirement fund guys. Kasi pag edad natin o pagtanda natin, pag edad natin ng 60, mayroon tayong kukuha guys at mahirap umasa sa iba guys lalo kahit ang mag-anak natin. Mahirap umasa pag lalo na pinagkaedad tayo. Kailangan mayroon tayong retirement fund. Mahalaga po yung retirement fund guys. Kasi yun po yung magpapahinga sa atin. Magpaparetire sa atin. Yun po yun. Kaya kailangan guys, mayroon tayong retirement fund. Yung ano na yun guys, yung binabahagi ko guys na 4 guys. Yung 15k dito sa 40k lahat. Halimbawa, 40k yung sahod mo. 15k dito. 5k na lang sa kuhan. 5k na lang dito sa emergency fund at saka 10k dito sa savings at saka dito sa retirement fund. Yun po yung 10k. Kasi guys, maganda po yun guys, naipon po yun, di natin alam, naipon po yung pera na yun kaya para meron tayong retirement fund. Bukod tayong is mas the best, kung meron din tayong is
Maganda rin yun guys kung meron tayong is din. The best din yun siya. Meron pa tayong retirement fund. Mayroon pa tayong sa gitna, meron pa tayong savings fund. Meron pa tayong emergency fund. Para sa akin guys, pwede rin guys na kuha tayo ng ano guys, yung tinatawag na ano guys na life insurance. Pwede rin kumuha ng life insurance. Pero sa akin, okay na to, yung emergency fund kasi kasama na ng life insurance dito eh. Kaya kung nag-edad ka ngayon ng 50, pwede pa yan, or 40, or mas better 30. Kung nakarinig ka man ng video ko na to, siyempre alam mo na to, siyempre piniliwanag ko rin at binabahagi para yung iba kasi o ako man ay minsan nakalimutan, kumpiyansa masyado kahit medyo bata pa, biniliwala itong retirement fee. Mahalaga po itong retirement fee guys pag edad natin ng 60. Mahalaga po yan. Or matanda na tayo, mayroon tayong makukuha. Yun po yun guys. Ang kagandahan sa mayroon ka ng retirement fee guys, pag retirement fund, pag naitabi mo siya guys, baliwalain mo lang siya, parang wala lang, nagtatrabaho ka lang, yung retirement fund mo. Kumbaga dito sa apat na to, retirement fund, 10K, 5K sa emergency, at saka dito sa spending mo na lang 15K, malaki lang spending mo kung 40K na sahod mo. Ang kagandahan dito guys, sa retirement fee mo guys, baliwalain mo lang guys, parang wala lang. Hindi mo malayan guys, dapat guys, kalimutan mo lang siya guys para sa akin. Kalimutan mo lang siya na naghulog ka dito sa tatlo na to. Naghulog ka dito sa saving, naghulog ka sa retirement fund, naghulog ka sa savings fund, naghulog ka dito sa emergency fund. Parang kalimutan mo lang guys, parang baliwala lang. Tapos meron ka pang ginawang dito sa savings fund. Basta kalimutan mo lang to guys, itong tatlo na to. Pwede rin guys, sa savings fund, kung kumurot ka sa saving funds mo, magnegosyo ka. O mag-umpisa ka ng maliit ka mag-umpisa o walang puhunan. Yung pinaniluan ko guys sa negosyo, walang puhunan halos. Yan po yung pag-negosyo guys ng mga startup na negosyante na kagaya ko na wala pa akong negosyo guys, pero mayroon naman, hindi ko pa matawag na negosyo guys, mayroon akong mga kuan guys, product, mayroon din ako hindi pa siya matawag na negosyo kasi hindi pa siya guys hindi pa siya gumagana. Ang negosyo kasi na gumagana na yung matawag na negosyo, yung yung product mo, yung gumagana na. Yung matawag kasi na negosyo guys, yun po yung gumagana na guys, yung operational na siya, yun po yung matawag na negosyo. Pero yung mga extra income lang na kagaya ko, o mga product pa lang na mayroon, ay hindi pa yung matawag na negosyo guys kasi hindi pa siya operational guys. Yun po yung sa pag-negosyo guys. Kumurot ka dito sa, sa savings fund na konti, kung may kulang, kasi wala ka ng maliit lang, sa pinakamaliit, urutan mo lang siya ng konti pang negosyo mo. Ito naman sa spending mo, siguro enough na to kasi hindi mo naman lahat kasi magtira ka rin sa sarili mo pagtanda mo. The best din guys na may is ka. Okay guys. The best rin yun na may is ka rin. Maganda rin ito may is ka. Kasi pagtanda mo rin, may makukuha ka rin guys. Yun po yun guys. Kasi guys, hindi natin alam ang panahon guys. Hindi natin alam ang panahon na mabilis yung panahon guys. Hindi natin alam na tumanda na tayo. Kaya kailangan nating maaga pa. Kailangan nating mag-ipon para sa ating emergency fund. Mag-ipon sa saving fund. At saka mag-ipon tayo sa ating sa ating retirement fund. Lalo na tayong mga lalo na tayong hindi nagtatrabaho sa mga gobyerno na walang ISIS o sa malaking mga kumpanya na walang ISIS. Kailangan natin, kahit may ISIS tayo guys, kailangan pa rin natin yan guys. Kahit may ISIS tayo, kailangan pa rin natin siyang lagyan yung ating retirement fee. Kasi yung ISIS naman, hindi naman yung talagang pang retirement fee yun eh. Kumbaga, tawag sa akin, mabuhay-buhay ka lang, yung ganun. Iba ang retirement fee guys. Maganda po yung retirement fee. Hindi po matawag yung ISIS kasi ISIS yan eh. Iba yung retirement fee. Kaya ako binahagi itong video na to guys dahil yun po yung problema natin guys. Yung karamihan kasi sa mga yun guys, kinalimutan na yung kanilang retirement. Pagdating lang ng 60, lalo na yung medyo maedad na tumanda na, pinabayaan na yung kanilang nabawasan sa pagtanda. Kung ano na lang mga ginagawa, aglustay-lustay na ng pira, inom dito, inom doon. Hindi inisip pagtanda. Tapos pagdating ng pagtanda, nagsisisi na kasi at saka kawawa na. Hindi naman sabihin kawawa. Yung nga lang, walang makukuha. Kung may isis man, mas better kung may isis. Okay lang din yung kung may isis. Yun po yung kalaban natin guys, yung retirement fund, wala kang makukuha guys. Okay guys, samahan niyo ako sa aking mga sunod na video guys dahil marami pa akong i-upload guys at ibabahagi sa inyo guys at magsilbi sa inyo guys. Kung nagustuhan niyo itong video na to guys, pwede mo akong i-like guys and share or comment sa baba. Pwede mo akong i-subscribe sa aking YouTube channel guys. At yun, pasasalamat na rin guys
bilang pasasalamat na rin guys. Sa simpleng tao na kagaya ko na mahirap lang, kumakain lang din 3 beses ang araw guys. Pero may pangarap guys. Yun po yung pinaniwalaan ko guys. Walang mahirap sa may pangarap guys. Yun po yun guys. Huwag kang mag-alala guys kung may edad ka na ngayon, nag-edad ka man ng 50 or 55, pwede pa yan guys. Or mga 50 guys, pwede pa yan guys. Magtabi ka guys ng mga 4 na sinasabi ko. Magtabi ka dito sa retirement fee mo. Kumbaga 10K dito sa 10K sa retirement mo, 10K sa ano mo, sa savings mo, 10K dito sa emergency fund mo. Panggastos ng iba guys, 15K. Huwag ka mag-alala guys, magtabi mo lang yun guys. At saka kalimutan mo yun guys dahil pagdating ng panahon guys, matutuwa ka guys dahil mayroon kang pera guys kahit pa paano. Much better din kung may isis ka. Okay guys, huwag ka mag-alala guys. Ang kagandahan guys, kung mayroon ka ng naitabi guys sa tatlo na to, yung retirement fee, dito sa savings mo, savings fund, dito sa emergency fund, kagandahan kung may naitabi ka guys, maluwag na sa ano mo guys, parang yung isip mo guys, hindi ka na masyado mahirapan. Parang masaya ka guys pag naramdaman mo yung guys na mayroon ko na itabi. Pero sa ngayon guys, baliwalaan mo lang sa ihulog mo lang. Huwag mo nang kwentahin. Basta ihulog mo yung hulog. Kasi pag kwentahin mo, baka magastos mo pa yan. Kaya ihulog mo siya ng ihulog. Pagdating ng panahon, baliwalain mo lang. Magnegosyo ka ng konti dito. Kung mag-asinso man sa negosyo mo, mas better. Pero mayroon ka pa ditong emergency fund. Mayroon ka pa ditong savings fund. Mayroon ka pa ditong retirement fund. O kung mayroon ka pang is mas much better din. Okay guys. Yun po yun guys. Okay guys, kaya ko binabahagi itong video na to guys. Binabahagi ko po itong video na to guys. Para po ito sa ano guys, para po ito sa mga security guys, nag-insured. Hindi po ito para sa mga negosyante guys. Yung binabahagi ko ngayon, hindi po ito para sa mga negosyante. Pero mayroon na akong binanggit dito guys, yung savings fund. Pwede mo rin ito pang negosyo guys, maliit. Para yung binabahagi ko ngayon guys na binabahagi ko na ano ngayon guys, nasa pinaniwalaan ko na binahagi ko ngayon guys. Para po ito sa mga ano guys, para ma-save yung kanilang future sa pagtanda o pag-edad ng 60. Kasi hindi naman lahat tayo negosyante eh. Hindi naman tayo talaga lahat na negosyante. Ilang percent sa buong Pilipinas. Yung iba nakagaya ko, nagpupursige rin na maging negosyante. Kung product lang, mayroong product, produkto ngayon. Ang importante, makabenta tayo at mapapasabog natin yung ating negosyo, mapapalawak natin yung ating negosyo. Yun po yung tunay na negosyante, hindi lang yung sa sarili lang, konti lang. Ano lang yun? Parang tinda-tinda lang din siya. Basta may binta, negosyante ka na, papalakihin na lang, yun po yung guys. Paano magpalaki ng negosyo, yun po yung guys. Okay guys, kung nagustuhan mo itong video na to guys, please like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel guys, para ma-notify ka sa mga bago kong video na to guys. Sa mga bago na nating video na i-upload guys. Okay guys. Siya nga pala guys, meron pala akong group guys sa taas guys. Yung aking group link na HE Operator Group. Sa mga gustong matutong mag-operate ng heavy equipment. Sa loader, bulldozer, excavator, grader guys. Or crane guys. Meron mo tayong samahan dyan guys sa heavy equipment operator. Lahat ng mga heavy equipment guys. Maglapag sa ating ano guys dito sa grupo natin. May link ako na i-upload dito guys. Buksan nyo lang yan guys, maglapag kayo ng mga ano nyo, yung mga magaling na guys. Pwede kayo maglapag na guys, pwede kayo maglapag ng mga talent nyo o sa mga kaalaman nyo para matuto yung iba. Para matuto yung iba na mag-operate. Matuto sila. Yun po yun guys. Para makatulong din tayo at may ambag din sa gustong matuto. Mag-operate ng heavy equipment operator sa mga gustong matuto. Yun po yun guys. Okay guys, sabi ng Panginoon guys sa Lucas 10:16, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. See you my next video. Bye. Ciao.